Ngayon ho, mga boss, dumako tayo dito sa post ni Sir Jack naman ho, mga kababayan. Ito, naano ko na to, nadaanan ko na kahapon. Medyo naiano ko na sa inyo kahapon ito. Medyo nahaginan ko na kahapon ito. Sabi, ni Rafael Arpon, ang baho ng topic nyo ngayon, Lods. Tigilan na natin. Ha? Dumako na tayo dito. Nako po. Mukhang madadagdagan na naman ng kaso ni Sir Jack. Bilibu ako sa taong ito, mga kababayan. Biruin nyo ho, Si Mark Ramos, sa political vlogging ho, halos ano na tayo eh. Masasabi ko na 6 na taon o 6.5 taon na din po tayo na nagpo-political vlog. Si Sir Jack ho, mga bossing, 3 buwan pa lang nagpo-political vlog, nakasuhan na ng NBI. Diba? Mabibilib ka ho talaga sa kanila, mga bossing. Biruin mo, 6.5 taon na, naunahan pa tayo na magkakaso ni Sir Jack. At eto nga ho, mga bossing, mukhang meron pang susunod. Base ho dito, doon sa ipinost ni Sir Jack Argota, no? Opo, yung tapyas yung uso, mga kababayan. Nakita niyo siguro ito. Si Father Flavi at si Senadora Leila de Lima. Na-visit ho siguro kasi talagang siyempre alam niyo naman ang lakad na ito eh. Di po ba? Talagang gustong ipakulong habang buhay ang dating Pangulong Duterte. Kaya nung nakita siguro ni Jack, ito yung naipost niya, kami nagdududa na sa inyong dalawa. Leila Saba de Lima. No, okay lang yung Saba. Tayo dati ho, mga kababayan, nakikisaba-saba tayo eh. No? Pero nung nakita na po natin, mga bossing, yung naging hatol kay Senadora Leila de Lima, uminto na tayo. Iginagalang natin yung naging pasya at naging hatol sa kanya. Pero yung mga iba ho, mga boss, walang paggalang. No? Dahil hindi nila nakuha at makuha yung suporta ng mga kakamping na solid. Lagpas 15 million na po. Ayan, binabanata na nila. Kung maalala, matandaan niyo po, mga kababayan, merong mga post itong mga ito na wag na nating isipin yung kulay-kulay. No, magsama-sama na tayo para labanan yung gobyerno ni Bongbong Marcos. Ganyan yung mga style nila nung mga nakaraang buwan eh. Hinihikayat nila yung mga kakamping, akala nila kasing utu-utuho ng mga DDS, yung mga kakamping. Hindi nila alam sila yung ikinasusuka ng mga kakamping ko, mga bossing. Nung hindi nila makuha ang suporta, balik sila sa dating gawin. Yung mga pambabastos nila. No? Na ang akala nila, yung mga simpleng mga hindi simple, worse. Yung mga pambabastos nila, hindi sila papansinin. Ano? Father Salsal Flavi daw ho. No? Yung iba nga sa kanila, paulit-ulit na bumabanat na naging addict daw si Father Flavi dati. Hindi mga makamubon eh. Kung yung CBCP nga ho, mga bossing, pinayagan, at pinagpari na siya. Pero yung iba ho, paulit-ulit pa din ho. Bakit palagi kayong magkasama? Tapos babanggitin ho dyan. Pag paumanhin nyo po babasahin ko lang ho ito talaga. Hindi ko kaya eh. Basahin nyo na lang po. No? Nag-keke ba kayong dalawa? Biruin mo naman, no, mga boss. No? Dahil wala na, talagang wala silang magawa at tuloy-tuloy na yung kampo nila paubos ng paubos, eto na, ganito na umaabot. Ngayon ho, siguro akala niya, dahil may mga question mark, ligtas na ho. Si Fiscal EJ ho, mga bossing, ipinost, nirepost at ipinaliwanag kung ano ang posibleng kaharapin nitong post na ito. No? Bembang daw, sabi ni Shiro Kansaki. Worse mga magsalita at worse mga mangutya ang mga DDS ho, mga bossing. No? Sabi, ito, my legal point of view,
Hindi ito freedom of speech. Oo naman. No, hindi naman talaga. Pang-degrade, pambababoy na dun sa mga kapwa natin, tao yan. This is textbook cyber libel under the Cybercrime Prevention Act, RA 10175. Bakit daw po? Number 1, merong malicious imputation. Using vulgar terms, nagkeke o nagkakantunan. O yun na lang ho ha. Yun pala. Nagkakantunan. O, yun ba? Nagkakantunan, no? Kayo, and salsal is a direct attack on a person's honor and reputation. Yari. Hindi na ito criticism or opinion. Paninirang puri na ito. Plain and simple. Pangalawa, merong mali siya. Walang connection ng post sa trabaho, yung isa pare, yung isa congresswoman. Public policy or anumang legitimate issue. The obvious intent is simply manghiya at manira ng reputasyon which the law considered as malicious. Naku po. Mukhang first time natin kung mapapanood natin. No? Matutubuhan nung sa bunganga. Matutubuhan hindi kasi yung mga presyo natin minsan magagalit, baka hatawin ng tubo. Wag naman ho mga presyo, baka Sabi nung iba, hindi kami naniniwala na yun ang iniisip mo, Mark Ramos, nahahatawin ng tubo. Sabi nung iba, baka papasakan ng tubo yung uso. Hindi yun. Walang koneksyon ng post sa trabaho, public policy, and anumang legitimate issue. Merong identifiability, no? Even if nicknames or altered spelling are used, obvious pa rin kung sino ang tinutukoy. Hindi ka magiging immune sa batas just because you use a code name. At mas mabigat ang parusa. Since this was post online, cyber libel carries a heavier penalty than traditional libel because of the wider reach and permanence of social media. Ang freedom of expression ay hindi lisensya para magpakalat ng bastos at fabricated stories tungkol sa ibang tao. One reckless post can easily turn into a criminal case. Yere, meron na nga pong kinaso, kakakaso lang ng NBI, kapag kaseneryoso at pinukusan pa ho ito, mapapatungan. Siguro, ang iniisip niya, okay lang, nandito na ako. No? Total, makulong, okay na, sagarin ko na. Wag, boss. May pagkakataon pa na humingi ng paumanhin. Ako ho, mga bossing, although nabubisit ako dyan sa mga ganyang atake nila, nakakainis yung mga ganyang atake nila, naaawa pa din ho ako. Alam nyo kung kanino? Doon sa mga maiiwan. Hindi ho maiiwan kasi yayao yung maiiwan sa labas. Alam ko kasi yung lungkot ng anak at ng tatay na magkahiwalay o magkawalay sila. Dahil yung isa, yung tatay, nando sa oblo, yung anak nasa labas. Malungkot po. Kaya lang, kapag kahuyan, sineryoso at pinatulan ho, mga kababayan, iyak yan. Pagdating sa dulo, sino po ang kawawa? Kawawa yung anak. Kawawa yung mga Siguro ako ho, mga bossing, no? Lalo na sa mga bata. Sobrang awain ko po sa mga bata, mga boss. Kung sakali, siguro kung sa akin mangyari ito, tapos ako yung ginawan ng ganito, ako yung sinisiraan, sasabihin ko sa inyo, papatawarin ko pa din mga kababayan. No? Kasi ayaw kong maramdaman ng isang anak yung mangungulila doon sa kanyang ama. At ganun din ayaw kong maramdaman yung mangungulila ako doon sa aking anak kasi nakakulong ako. No? Pero tayo, buti tayo, naiisip natin ho yun. Pero sila, walang pakundangan. Sige, bahala na. Bakit? Anong tanong? Anong dahilan ho kaya? Dahil kaya sa bayad? Dahil kaya may mga natatanggap na pera? Pero ako ho,
kahit na siguro maubusan ako ng pera, kahit na siguro wala na akong pera, no? Hindi ko hahayaan na gumawa ako ng mali at mag-lead sa makulong ako at maulila ko yung anak ko. Di po ba? May kaso na mga yan na DDS vlogger saka mga DDS troll army. If I were, I could forgive, though I make sure there will be a punishment that he could never forget. Wala eh. Hindi pinapagana yung mga utak. Yung tipo bang, sige, basta, banat na lang ng banat. Okay na yan. May natatanggap, may matatanggap. Ayos lang, walang problema yan.